ang kanilang alegasyon. Pero pagdating po sa mga delivery sa ating mga mambabatas, katulad halimbawa ng isang senador dyan, ay binanggit naman po kami, si Tube, Voluntate. May pangalan. May pangalan Kung po. sino yung involved sa isang particular na sitwasyon. Opo, oo. At saka yung mga litrato po dyan ay sample lamang po yan. Kasi halimbawa may isa dyan na lumabas ang litrato sa loob ng bahay niya. Eh kung tinanong sana kami ng NBI o sa mambabatas na ito, ano ang katibayan nyo? Na totoo. So inilabas din po sana namin, ito yung litrato ng bahay, Ayun. ito yung mga litrato ng mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Pero wala pong ganung pagtatanong Para magkaroon kayo ng parang supplemental na patutunayan. Pero ito po, dahil aminado naman itong mga dating sundalo na nung dinideliver nila ito, hindi na naman nila alam kung saan galing Ang ibig sabihin na hindi naman nila alam na ito'y galing sa flood control o kung anumang project. So po, posible din na may mga picture dito, attorney, na nag-deliver sila ng pera na hindi naman talaga may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Maaring transaksyon lang ni Saldico sa isang negosyo niya. Maaring gano'n, nakahalo. Pwede pong nag-deliver sila dahil contractor din si Saldico. Yes. Nag-deliver siya ng commission sa isang mambabatas. Pwede. Kaya ang sabi po sa transmittal letter ko kay Ombudsman, Kaya dapat imbestigan nila para malaman. sa Republic Act Kung 3019, hindi pag-imbestiga, guilty na sila 6713. Kasi yung mambabatas tumanggap ng malaking halaga, hindi naman niya po ni-report sa kanyang SALN. Ayun. So that is... So doon papasok. Oo. Criminal offense din po yun. Halimbawa naman, nag-deliver sa isang pribadong tao, tapos yun naman halimbawa, ang binabanggit nila si Andrew A. Nag-endorse at binayaran ng napakalaki ding halaga. Pero wala naman yata dito si Andrew A. sa picture, ano? Opo. Pero posible ba yun na may ganun din na Meron din nautusan din sila sa ganun? Opo. Halimbawa, isang pribadong mamamayan, dineliveran ng pera at may katibayan na ilang maleta yan. Dineclare ba niya sa income tax return niya? Kung na-declare, so walang problema. Opo. Tax evasion po yun. Oo nga. So ang ibig lang ninyo sabihin dito, andito lahat ito, patunayan natin kung alin dito talaga yung... Kasi dapat ang nag-iimbestiga ng anomalya, nangangalap ng ebidensya. Kaya nga, At saka, kaya nga tama. sabihin, ito hindi to pwede, ito hindi to pwede. Hindi pwede, hindi kayo pwede lahat. Opo. Ang problema, wala pa talagang totoong pag-iimbestiga, meron na ho silang conclusion. Meron na nga. Nagkaso pa sila. Ombudsman, ang sabi niya, ang isang litrato dyan ay kinuha o nakuha noong nakaraang administrasyon pa. At alam ko po yung tinutumbok niyang litrato. Alam na din. Pero pag nag-imbestiga siya, ipapakita namin yung metadata ng litrato na yan. Yung pagkakakuha ng petsa mismo. Nandyan yung petsa, yung oras. Pero ayaw nga talaga nila. Matagal. Kaya inuunahan nilang sirain. Opo. Anong taon yun? September 2022. Ganun Patay din tayo dyan. bago mag-imbestiga ang NBI, ang dami na pong nilabas na konklusyon ang kanilang direktor. So parang matibag. conclusion muna bago investigasyon. Opo, parang ganyan po ang nangyari sa... Ayun nga po. Teka, kasi nung... kaya Kaliwat kanan yung pag-file nila ng kaso laban sa 18 Marines. Asan ba yun? Diba? So halatang-halata talaga. Sin kasi ako rito na sabi ko, mukhang dapat talagang investigahan. Ayaw nga nila. Mayroon binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So ito yung mga picture, no? At video. Dito sa ano? Hindi ko po pwedeng mai-attach ang video yan. Ayun nga, yung kasi sinasabi. video, diba? Yun ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture. Meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng video. Parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver.
Hindi natin Paano yan sa pagkaso nila ng libel? video Laban sa 18 Marines at kay Atty. Baligo. na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Pag ipakita nila yung mga videos na yan, Kopya na patay. sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayang, kasi ang sabi nila, naku po, yan AI generated eh. Dito ba sa, ito po ba attorney ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture Pa-forensic nila. pinayagan yung mailagay, pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang, alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito Yan nga doon pala sa metadata kasi makikita mo yan sa phone eh. Oo. Yung, di ba doon sa... Duda na kung ilan ang na-deliver. Doon sa details makikita mo doon yung date. Yung helicopter. Kung inedit, makikita mo rin yan eh. dito. Nandyan po, mga 4 na litrato yan na pinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho naming ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo. Mga picture, ganun kadami? Kasi sample lang po yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, dapat ngang wala nang i-investigate. No. Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. O, ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan eh. So may screenshot. So nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. Oo, at may litrato dun sa loob ng conference room. So hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. No? Parang Epstein files lang yan eh. Na ayaw nilang mailabas kasi andun yung mga malalaking tae. Yun ang isang tao. You know, malalim po ang aming paniniwala na yung the good name and reputation of a person is the most precious possession that he or she can have. And we cannot afford to be reckless po para lang manira ng puri o pangalan ng isang tao. Pero in-expect nyo ba na ganito ang magiging reaksyon ng mga nag-iimbestiga sa flood control? Yes po. Kasi kaya po napilitan ako na hanapin itong mga kasamahan ni Gutesa dahil nakita ko kung paano nila trinato si Gutesa. So sabi ko, totoo kaya ang sinasabi ni Gutesa? Malamang may mga kasamahan siya. Kaya ko po hinanap at nalaman ko na totoo ang sinasabi ni Gutesa. So bakit pinagtatakpan nila ngayon? Yung ICI, for example, napapanood naman natin po yung proseso ng ICI. Halatado naman po na pang-cover up yan eh. So kaya po minarampat natin na hanapin ang mga ito at meron ding gustong tumulong pa para magdagdag ng mga ebidensya. Anong ibig nyo sabihin? Teka lang ha. Aking idadigest yung huli yung sentence ha. May ibang gustong tumulong pa na magdagdag ng ebidensya? Yes po. Itong 18 sundalo, may iba pang susunod? Patay. Malaki po ang posibilidad. Ito bang mga ito ay mga dati ring sundalo o meron ding mga... Kasi ang dami rito nabanggit ng mga tao na hindi naman sundalo. Alin po yung mga kasamahan nila? Opo. Hindi, halos lahat po yan ay dating sundalo. Ang hindi lang sundalo dyan dati ay yung mga drivers. Ayun nga, yung sinasabi ko, meron bang mga ganun na possible in the future o hindi natin alam, baka next week or... Meron. Abangan po natin, Kuya Nelson, kung anong... Meron yan. Ito ang napansin ko dito, no, na kasi kay Gutesa, isa lang, ang lakas ng impact no? Pero ba't hindi nyo ginawa kaya na isa-isa ang inilabas? Every week, Oo nga, lumilitaw. no? Ano ba, ang inuna nyo rito ay yung pinakamaraming may alam. Tapos, isa-isang lumilitaw. Ano kaya Oo nga, nangyari? Wala ho kasi kaming iniisip na
strategy or Good simple lang po strategy. ang sa amin, no? Hindi, pero tama yun, no? Pag isa-isa. Para, kasi, ang ginawa nila, inisa din nila na sirain itong 18 eh. Kumbaga, one time, big time din eh. Maganda yung suggestion. Ilan silang handang lumabas po sila. Pero sa haba ng kwentong ito at sa dami nila, matagal yung binuo ito. Ibig sabihin, kaya siyempre, hindi mo basta tatanggapin, attorney, di ba? At ang gagawin nyo, gagaya siguro ng ginawa ng NBI, chinek nyo muna lahat. Opo. Una kaming nagkita-kita nung ilang kasamahan nila, October pa lang. Oo. So, usap kami November hanggang December. Pagdating ng Christmas break, sabi ko sa kanila, pag-isipan niyong mabuti, kausapin niyo ang pamilya niyo. Kasi mahirap na lalabas kayo, pero hindi kayo nag-usap ng pamilya. So, ihanda niyo rin ang pamilya, sabi ko. Kaya pagbalik ng Enero, ganun pa rin po. At paulit-ulit po yan na tinatanong ko sila. Kasi nagte-take notes ako kung nagsasalita sila. And then ilalagay ko sa draft ng kanila. Grabe pala yung sakripisyong ginawa nila. No? Kausap po. Kasi involved ito yung pamilya, may mga anak. Consistent. Tama naman po yung Tingnan mo ginawa kay Guteza. consistent naman. Kaya nung February, nung na-review nila lahat, binigyan ko sila ng tig-isang kopya nila. Parang isang linggo pa ho bago namin ipa-notaryo eh. Oo nga. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung Ang hirap din i-organize tong 18 ha. paparatangan kayo ng, hindi, Ako kasi nasubukan kong mag-gather ng mga biktimang ganyan eh. Tapos, hindi nagtagal pa isa-isa silang nawawala kasi natatakot din. kahihinat na nito. Kasi ngayon ay 2026, 2 years na lang eh. Magpapalit na tayo ng administrasyon. Ito ba yan, kailangan pa ba natin itawid dito sa kabilang ibayo? Ganun po ang malaking posibilidad na Pwede. dahil Oo. atin ang galaw ng Ombudsman, ang NBI, Pwede. Senado, na ayaw nilang pag-usapan ito, ayaw nilang imbestigahan. No? So siguro magkakaroon tayo ng oportunidad kung magbago ang ating administrasyon at yung susunod na administrasyon ay bukas ang kaisipan na imbestigahan ito. Hindi, I mean sa international ba? Pero Pwede rin. yun lang, madali na, no? Sandali na lang. Pero sa tingin nyo, may impact din ito. Kasi siyempre, sa election, kung anong issue ng bayan eh. Kung ano ang mainit na issue, may epekto yan sa magiging... Wala na, tapos na yan sila. 2025 pa nga lang, nasampulan sila. Diba? Tingin ninyo sa magiging resulta? Kung ang ating mga kababayan po ay mapanuri, no? At they keep on engaging on this issue, palagay ko may epekto po yan. At kung hindi magbabago ang pag-iisip ng pamahalaan natin ngayon Yung pagtrato dito? na magkaroon ng totoong investigasyon, baka hindi po maganda ang paningin ng mga botante sa kanila. Ang sabi ni Senador Hindi talaga. noong siguro napanood nyo rin naman sa hearing na payag na siyang ipatawag kaya yung mga dating sundalo. Pero binawi niya yata kinabukasan at ayaw na daw ng maging circus. Siyempre, utos yan sa taas. Yun nga, nagtataka rin ako kung bakit biglang ganun ang paningin ni Senator Lacson sa ganitong issue. Kasi yung mga nakaraan na subaybayan naman natin ang kanyang political career. Opo. At ipinakita niya sa taong bayan na isa siyang masugid na lumalaban sa korupsyon. Nagbago ang kanyang pananaw eh. Sabi ko nga, Maleta. ang pagdududa niya ay imposible daw yung 805 billion pesos. Kasi yan na. mukhang hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Kung ganun talagang kalaki. Oo. Pero hindi makapaniwala si Senator Lacson sa 805 billion. Samantalang ang estimate ng isang professor po ay 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw.
Ooh. Wow, laki. So halos kalahati lang itong binabanggit ng mga sundalo na ito. Pero sa tingin nyo ba yung mga example, i-accept muna natin na ito talaga ay galing sa pondo ng gobyerno, kasama na kaya dito yung iba pang ang ibig sabihin, hindi kaya ito ay hindi lang flood control project? Ay, opo. Kasi yung dumating na pera kay Saldico ay galing sa iba't ibang sources. No? Halo-halo na yun. Opo, hindi lang flood control eh. Halimbawa, yung sinasabi nila na nag-deliver si General Katapang ng Bucor kay Saldico. Hindi naman siguro sa flood control yon. Oo, kasi nga sabi niya, hindi naman ako involved dyan. Wala naman Ay, magkakasama to nila Katapang dati Oo. Pero marami. Doon sa issue kay Teves Sana lumabas si Mark Tiksay o si Paul Estrada. Kasi meron po yung iniwan na parang diary niya eh. So makikita po nyo doon, ang daming iba. Hindi, at saka yung sa DA, maalala niyo yung si Tio Laurel, di ba? Minention niya si Zaldico Bakit itong na ganun. nabanggit lagi? Nabanggit na ito sa Senate hearing eh. Nasa transcript ito eh. Yung Mark Tiksay at yung isa, yung Paul Estrada, bakit kaya hindi ipinapatawag or hinahanap man lang? Exactly po, no? Wala akong narinig na sinabpi na. Protektado nila yun, nakabakasyon. Alam ko ay nasa labas ng bansa sila. Oo. Pero kahit na, Ayun di nga. ba? Ay, sampinahan mo para makatulong sana sa pagpapaliwanag. Pa blue notice or red notice Effort, nila. eh. Yung ginawa nila kay At Teves. doon nakapaghinala. Oo, talaga naman, oo. Maraming salamat sa Alam na this. punta nyo rito sa studio. At least nagkaroon tayo ng pagkakataon na linawin yung iba rito. Ito pala yung sample pa lang pala ito. Opo, meron kami kasing sinasabi sa practice na ultimate facts. No? Okay. Yung mainit na topic ngayon sa impeachment. Kasi yung ultimate facts, sabihin mo lang kung ano yung alegasyon mo. Aha. Para kung magkaroon ng investigasyon, saka mo ibigay yung mga ebidensya mo. Ayun. Yun ang punto ni Attorney Powa. Oo, halimbawa yung binabanggit. Ito ako kung unang nakapansin doon na larawan at video. Sabi ko, teka muna. Kasi may mga sinasabi sila kay yung Exactly po. yung Salen. Meron talagang video. Yan, Salen daw ni VP Lumobo. we are ready. Tapos wala naman silang pinapakitang ebidensya na connected doon sa confidential funds, di ba? Pero hindi naman nila tinanong. Ayaw nilang hingin. Pero ito ba, attorney, siyempre, yung mga ebidensya na yan, digital, pwedeng mawala yan, mabura eh. Naka-ano ba ito? Naka-safe keep? Ibig sabihin ano man ang mangyari, ay kaya nga. meron ng kopya nito. Opo. Good. Pwede namang ilagay sa cloud lang. Cloud, oo. Uy. Bigyan niyo akong password. Maraming salamat. Baka meron po kayong gustong sabihin pa. So, yun nga, I mean, 'di ba, ano yung pinakauna nating hilingin sa isang tao kapag meron siyang akusasyon? Ebidensya. May ebidensya ka. The mere fact na hindi nila hinihingi yung ebidensya mula sa 18 Maris at kay Attorney Baligod, may ibig sabihin yon ayaw talaga nilang lumabas yung ebidensya. Just like I've said, kagaya nito yung Epstein files na ayaw nilang lumabas. Kasi kapag lumabas, ayan, example, si Trump nandoon. Andun yung mga iba-ibang mga leaders, mga kilalang na involved doon sa child trafficking, human trafficking, yung ginagawa nila sa mga bata. So, ganun din yan dito. Yung sagot sa aming mga aligasyon, sana wag naman po kayo tumigil dyan. Tingnan nyo rin yung aligasyon ng mga 18 na dating sundalo. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Levy Baligod. Po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Oy, naka-ready na pala. Tanong po nila ay hindi Script ka mo. tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni na Attorney Baligod? Ano ang sinakyan nyo?
papunta sa press conference ninyo, kilala, mga ganun po, no, mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililetratuhan nila. Wow, in short, gusto nilang i-discredit at siraan. NBI, Kasi irrelevant yung mga tanong. parang, siyempre, kapag kahit daw sa pulis, kahit sa presinto, pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Attorney Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, eh hindi naman po nagtanong tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para Yan nga man eh. nila kung credible ba o hindi. So yung mga tanong nila hindi about doon sa affidavit. Tama naman nakilalanin mo yung identity Grabe. at tingnan yung background. Pero parang Anong relevance nung paano kayo nagkakilala ni Baligo? normal. Opo, isipin po ninyo, pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Oo nga. Oo. Grabe yun, security yun So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Paano Kasi ko? ang sabi po nila sa amin pagdating namin doon ay, attorney, kwan ito ha, hindi ito custodial investigation. Kasi kung custodial investigation po ay kailangang may kasamang abogado ang bawat isa. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado dahil imbestigahan din siya. Ang sabi niya. So, nagtutugma. At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Nakakatawa. So alam nyo, Kuya, Oo nga, no. So, umamin, nadulas din sila. Kailangan daw ni Baligod ng abogado. So, custodial nga yun. nung mga investigador, yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagrereklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta. Tapos nung binuluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. So, ang tinanong ko yung dalawang investigador. Ang sabi po nila sa akin, sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman nasa sinampa... Kahit na sarili nga nilang investigasyon yun eh. So, yun po ang explanation. Nakakatawa. Nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga kwan nila mga tanong. Hindi naman tungkol... Hindi tungkol doon sa sinasabi. Oo, kaya ang sabi po ng mga... Tungkol sa karakter nila. Sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, hintayin nyo na lang yung susunod naming sabpina, sabi nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma ang ilan sa mga sinungaling. na affidavit. Hindi pa ho tapos Ayun, kaya hindi. Sinungaling. Teka muna. Nung una kayong pumunta doon, Siyempre, sa mga manonood, naniniwala sila. Buti na lang na correct ni attorney. Ito na po. nabuo na uli. Kasi yung una po namin, nanganak po kasi yung isa, yung asawa nung isa. At sinamahan din nung isa para may kasama po na bumiyahe. Pero nung pangalawang imbitasyon ay kompleto na po. Kasi nung una po kayong Kasi yun na naman sinasabi nila, hindi naman kumpleto. 25, 24? 24, opo. Sa makatuwid, ang dami nilang mga rason ba? Naghahanap sila ng butas. Sa first day yung paglanda, dahil parang ang tagal pang lumipas. Kasi ngayon 20 na halos isang buwan na lumipas. Tsaka parang nagkaroon ng interest na ipatawag kayo. Pero sa tingin nga ninyo, parang hindi naman... Parang sa halip ng imbestigahan ay yung ibinubulgar niyo, ang iniimbestigahan ay kayo na nagbubulgar. Bakit kaya ganun katagal bago...
Yan po ang isang rason at pagpapatunay na tama ang aming naging desisyon na ibahagi muna namin sa kababayan natin. Yon, kasi talagang ano yan mamanipulahin nila, iibay nila istorya. Biruin ninyo, nagsinungaling pa si Matibag na ayaw daw pirmahan pero hindi pa naman pala tapos yung investigasyon. Noong February 24, yung nilalaman ng kanilang affidavit. Dahil kung diniretso na po namin sa ombudsman, pwede ho kaming makover doon sa confidentiality nature ng proceeding sa ombudsman. Good move. Ay na doon. Hindi nyo na mailalanta. Opo, hindi na mapapag-usapan po yan. Kaya minarapat po namin na ipaalam sa ating mga kababayan para lahat tayo ay tutukan at Witness. ang dapat gawin ng ombudsman. Ang galing, galing. Kasi noong kayo ay lumantad, ang sabi nga nila, naku po, tiniming pa na EDSA Revolution Anniversary, naku sigurado destabilization yan. Umahanap talaga sila ng rason. Di ba, ganyan din noon na pagka gusto mong magkaroon ng kudeta, may mga lalantad na mga dating sundalo, kaya mga sundalo. Bakit? Parang Epstein Files ba? Ganun. Porpa. Paglansad daw ng war si Trump kasi makover yung Epstein Files. Na plano na lumabas sa araw na yan na ang sinasabi nila wrong timing. Ako po ay nagtataka sa katanungan na yan dahil ano po ba ang dapat na timing? Ano ang right timing? Yan na nga Right timing para ilabas po ang katotohanan. Kaya nga. At kung timing ang pag-uusapan, palagay ko tamang-tamang timing Kasi EDSA Revolution ay gusto nating Tama. alala sa mga tao. Manumbalik ang kaisipan natin sa naging rason kung ano ang nangyari noong 1986. Tama. Siyempre, corruption din naman ang issue noon. Galing, galing. May nagpondong malaki dyan, kaya... ito naman matagal nyo nang nasagot. Pero ngayon lang namin kayo nakausap. Mas maganda siguro ay yung mga nakakasubaybay sa atin, maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Dahil yung hindi nyo kasama nung isang araw. Opo. Kasi, sir, pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko lang pambayad sa ospital. Nagpa-GCash pa ako sa kanya. And then sabi niya, sir, naiwan pa yung anak ko sa ospital. Pwede bang makatulong kayo? So, kung nabayaran po ang mga ito, hindi na ho siguro hihingi ng, ng konting halaga. At saka siyempre, ang pagkakaalam ko sa Marines, di ba, hindi naman... ewan ko, di ba, pero Pension. matagal ng panahon, hindi sila ganun no? Na sa pere, no? Opo, yung nandun po yung disiplina, no? Ang sabi nila, sir, sanay naman kami sa hirap. Yung papasukan namin ay marahil ito na yung huling laban na papasukan namin. Dahil gusto naming magpakasundalo para sa ating bayan. Yun po ang talagang rason nila Baliktad pa nga Alam mo kung ganito kasi yan presyohan yan kung tutuusin. Sabihin, bayad daw sila. Sa dinami-dami ng mali-malitang pera ng administrasyong ito, na nakita naman na natin may mga ebidensya, pwede nilang mas offeran na mas malaki kung talagang nabayaran sila. I mean, you would rather choose kasi ganyan naman ginagawa. Lagay ni Lacson nagpapapresyo. Kaya pinili niya yung mas maraming maleta. Nung lawyer, yung witness mismo sa notaryo. The mere fact na andyan pa rin yung 18 Marines hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi sila kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Na nagko-cover ng mga kaso sa DOJ, wala pa kaming na-encounter na yung notaryo ang iniimbestigahan Kaya nga. Kaya po, doon natin makikita yung totoong pag-iisip ng nasa gobyerno ngayon, no? Pinagtatakpan nila itong malaking pagnanakaw na naganap po sa administrasyon na ito. Kaya nga po, lumapit nga kami sa simbahan sa mga religious, no? Dahil nakita po namin na itong ating gobyerno ay hindi na
it is no longer serving the interest of the people. Kaya nga. oo. Makikita po nyo yung executive branch, no? Napakarami po. Involved sila sa pagnanakaw. Yung iba't ibang departamento, katulad ng example ko, yung sa Department of Agriculture, Oo, si Laurel. 24 po ay 8 billion pesos ang kanilang disallowance. No? Oo, binanggit na yun ni Laurel pati si Zaldico dinawin nyo. O nasan na yung investigasyon doon? Involved din sa halos lahat, hindi I'm sorry. Halos lahat ay involved din sa pagnanakaw. Pero Executive, legislative. ilan sa mga nabanggit na pangalan dito, halimbawa, itong pinakabago si Agriculture Secretary Chu Laurel ay nag-file ng cyber life. Cyber level. Noong mga nauna, si Garcia. sino pa ba? Nakaka-anim na ata o Father pito na. Flavi, Oo. si General Katapang, Antonio Trillanes. at saka si General Ed Anyo. Oo. Grabe Kasi noong nangyari yan, ang sabi namin dito ay, teka, mukhang mauna pang makulong itong mga Marines. mga dating sundalo kaysa dun sa sinasabi nilang nagtakas ng mali-maletang pera. Yun nga po, again, no? Ganyan po yung attitude ng ating gobyerno. Pagka ang mga tao ay nagbabanggit o nagkikriticize sa gobyerno, sila po ang nakakasuhan. Pero sabi namin, itong mga cyber libel na ito ay sasagutin naman po namin. Pero sana yung mga akusasyon namin ay sagutin din nila. Yun, para patas. So, now you know kung bakit una pa lang tinanggal ni Marcos Jr. yung PACC, Presidential Anti-Crime and Corruption. Papakita na pulis. Kasi ayaw niyang labanan ang corruption kasi sila yung nangungurap. Kasi itong inyong mga itong printed na affidavit na ito, di ba itong 18 na joint affidavit, ang gusto dito mangyari ni Ombudsman Remulla ay Isa-isa. dapat titigisa, hiwa-hiwalay. Ginawa na po ba ito? Pag titingnan nun po yung affidavit, kasi kine-question niya, imposible naman na itong 18 laging magkakasama. Pero palagay ko hindi niya nabasa yung affidavit. Hindi nga nabasa. Hindi. Pinagsamang sinumpaang salaysay, makikita po dyan na yung naunang pagpapahayag ay common sa kanila, ang kanilang alegasyon. Pero pagdating po sa mga delivery sa ating mga mambabatas, Iba-iba. katulad halimbawa ng isang senador dyan, Ibang date. binanggit naman po kami, si Tube, Voluntate, May pangalan. may pangalan Kung po. sino yung involved sa isang particular na... Kaya nga. Opo, oo. At saka yung mga litrato po dyan ay sample lamang po yan. Kasi halimbawa may isa dyan na lumabas ang litrato sa loob ng bahay niya. Kung tinanong sana kami ng NBI o sa mambabatas na ito, ano ang katibayan nyo? Na totoo. So inilabas din po sana namin, ito yung litrato ng bahay, Ayun. ito yung mga litrato ng mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Pero wala pong ganung pagtatanong Walang pagtatanong ganun kasi ayaw talaga nila. Patutunayan. Pwede mo naman ipakita yan from the cellphone mismo. Ito naman itong mga dating sundalo na nung dinideliver nila ito, hindi na naman nila alam kung saan galing Tama. So anyway, yan po, makikita natin halatado na yung ginagawa nila. Ayaw nilang mailabas ang ebidensya. Parang Epstein files lang ito. Na merong pagtatakip, merong diversionary tactics ang ginagawa nila dito para malihis. Biruin ninyo, 6 na yung nag-file ng case laban doon sa 18 Marines at kay Atty. Baligod. When in fact, itong mga ito, sila yung readily made yung kanilang ebidensya. Hindi made pala. Readily na nandyan na kaagad yung kanilang ebidensya. Pero sila, kagaya nung kay Madriaga, panay satsat, pinakita lang yung picture sa FB na magkasama si Madriaga at saka si VP, evidence na yon. May kaso
kidnapping, murder, pero legit at ginawa pang state witness or star witness. Samantalang ito, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang i-hearing, ayaw nilang imbestigahan, ayaw tignan yung ebidensya na hawak nila. So, we can therefore conclude na ayaw nilang imbestigahan ang korupsyon.